Good day, Kamaster! In this video, ituturo ko sa iyo paano malalaman na normal ang specific gravity ng battery. So meron po tayong battery dito na 3SM. Ang brand sa battery na ito ay Inco. Ayan. So other brand, ang amperes nito 70 amperes, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, di tubig kung tawagin. So itong battery na ito ay battery ng ating customer. Actually naka-charge na po ito kagabi pa, magdamag na. So ngayon tinanggal ko na. Kaya kung mapapansin natin, nakabukas yung kanyang takip. Pinubuksan po talaga ang takip ng battery once na ay i-charge. Okay? Unang-una na gagawin natin, paano malalaman na normal ang specific gravity ng baterya. Atin mo nang i-battery tester. So ang ating gamitin na battery tester ay itong battery analyzer. Ayan po, ito ang itsura ng battery analyzer. So ikakabit lamang natin siya dito sa positive polarity ng isang battery, naman sa kabila sa negative polarity ng isang battery. Yan. As you can see, Kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.6 volts or 12.67 volts. So, normal po ang kanyang reading. Ibig sabihin, full charge ang isang baterya. So, yan po ang standard na karga ng isang baterya, 12.6 volts. So, ganun pa man, hindi po basihan na porkit ganyan, normal ang voltahe ng baterya, kampante na tayo na totoong full charge ng isang baterya. Pero hindi po dyan nagtatapos dahil may hakbang pa tayong gagawin. So kung mapapansin nyo itong butas ng isang baterya, 6 po na piraso yan. So susukatin natin yan para malalaman natin kung ano na ang status sa specific gravity ng baterya or SG. So para po malaman natin ang status sa specific gravity ng baterya, gumamit po tayo ng panukat sa tubig ng baterya. Itong tinatawag na hydrometer test. Ito po ang itsura ng hydrometer tester. So susukatin na po natin. Unang butas, ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250 SG, specific gravity. Ibig sabihin, may specific gravity ang tubig ng baterya. Goods na goods po yan, ha? Yun, akma naman. So pangalawang butas, ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250 SG. So, may specific gravity ang tubig ng baterya, which is tumapat sa kulay puti. So, goods na goods pa rin. Pangatlong butas, ang sukat ng tubig 12.50 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So, normal pa rin siya. May specific gravity ang tubig ng baterya. Goods na goods pa rin po yan. Pang-apat na butas na tayo. Ang sukat ng tubig ay 12.50 pa rin or 1.250 specific gravity or SG. So, normal pa rin, goods na goods pa rin. Specific gravity pa rin ang tubig ng battery. So, pang-limang butas na tayo. Ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250 specific gravity SG. So, normal pa rin ang sukat ng tubig, may specific gravity pa rin. So, pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 12.50 or 1.250 specific gravity. So, normal pa rin, may specific gravity pa rin ang tubig ng baterya. Goods na goods pa rin yan. So, hindi pa nagtatapos dito. Gumamit pa tayo ng battery load tester para malalaman natin kung tunay ba talagang full charge ang battery na ito. Sa SG, specific gravity, wala po tayong masabi. Nandun na tayo. Goods na goods po, wala tayong masabi, full charge po yan. Tunay na full charge po yan pagka ganyan. Pero, ganun pa man, gumamit pa rin tayo ng battery load tester. Ito po ang itsura ng battery load tester. So, ilo-load test natin siya ngayon kung di ba ito babagsak. Okay? Kakabit lamang natin siya dito sa positive. Yan. Sa mas kabila sa negative ng isang battery. Nakakuha tayo ng reading na 12.6 volts. So, walang pagkakaiba, walang pagbabago. So, ngayon, dito sa direct current amperes, itong araw na ito, load test natin siya na 300 amperes or 250 amperes. Kasi 3SM po itong baterya, yun po ang katumbas niya. Dito naman sa direct current volts, itong araw na ito, pagka mananatili dito sa 11 volts, 10 volts, 9 volts, ibig po sabihin malakas ang baterya. Pero kung itong araw na ito ay bumabagsak dito sa 8.9 or 8 volts, so on, pababa, nakalagay po dito ay replace. So, ibig sabihin, sira na po itong battery na ito. So, sana maliwanag po sa inyo. So, ngayon, ilo-load test na natin. Titigan nyo po ng maigi, huwag kukurap para magkaalaman kung talagang malakas ba talaga ang battery na ito. So, iikutin lamang natin itong kanyang on-off load. Ayan.
So, tingin po kayo. 300 amperes, sasagad na natin. Yan, 300 amperes na po yan. Tingin po kayo dito sa direct current volts. Ayan, nakakuha siya ng 9.9 volts. So, ibig sabihin, malakas pa ang battery na ito. Hindi pa siya sira. Hindi pa po sira ang baterya. So, malakas pa siya. So, tanggalin na natin. Yan. So, ibig sabihin, full charge pa ang isang battery. So, goods na goods pa. Hindi pa siya sira. So, ganun lang po kasimple kung mag-check kung paano malalaman na goods ang isang baterya. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV. Bye!